Ang unang pag-ibig ay ang pinakamalay at pinakamarikit na damdamin. Kung makakaya mong hawakan ang mga kamay hanggang sa huli, iyan ang matamis na bunga ng kabataan. Sabay-sabay nating panoorin ang palabas na pinamagatang Hidden Love. Ibinuhos ni Sangzai ang buong bote ng wishing star sa mesa. Isang bituin na may ibang kulay. Sa loob nito ay may nakasulat na hindi niya na maintindihan ngayon. Tumingin siya sa lumang larawan na nakalagay sa tabi nito. Ang matalik na kaibigan ng kanyang kapatid, si Duan Jiaksu, ang lalaking minsan niyang pinangarap. Na walang sinasabi, kinuha ni Sangzi ang isang panulat at binura ang kanyang pangalan na parang isinusuko ang isang lumang panaginip noong siya ay bata pa. Pagkatapos ng ilang sandali, nakapasa din siya sa University at masayang ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanyang kasama sa silid ngayon. Habang kumukuha ng mga selfie, may tumawag ang kanyang kuya upang kumustahin siya. Hindi niya nakalimutang paalalahanan siya na huwag siyang magpapagabi, huwag siyang mag-alala. Pagkatapos ng tawag, biglang nahulog sa kanyang bulsa ng jacket ang isang pakete ng sigarilyo. Bago pa naintindihan ni Sangzi ang nangyari, dumating si Duan Jiaksu, ang taong ayaw niyang makita. Dali-dali siyang tumanggi, sinasabing hindi ito sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mautan, na gustong patunayan na malaki na siya at hindi na kailangan pang mag-alala ng iba. Ang resulta, nakatanggap siya ng mahabang sermon, halos walang katapusan, kaya tumalikod na siya para bumalik sa party. Nang paalis na siya, habang bumubulong at minumura ang matandang lalaki, dahil sa pagiging madaldal, lumabas siya sa kung saan, nakatayo at naghihintay na may nakahalukip-kip na braso, at syempre, narinig niya ang lahat. Hindi siya nagalit, sa halip ay masaya pa siyang ihatid siya hanggang sa kanyang dormitoryo. Ang tanging problema ay hindi pinapayagan ng gwardiya ang mga tagalabas sa dormitoryo ng mga babae, kaya kailangang bumaba ni Sangzi at maglakad pa uwi. Sumunod si Jiaksu at binigyan siya ng isang bote ng matamis na pulot, pinayuhan siyang alagaan ang kanyang kalusugan at tawagan siya kung mayroon siyang anumang problema. Nalilito si Sangzai sa kanyang mukha, bakit siya nagmamalasakit sa kanya gayong mayroon siyang nobya o baka nagkakamali lang siya sa pag-unawa sa kanya. Naalala niya noong una, naiwas siya sa kanya, ngunit madalas siyang dumalaw sa kanyang kuya at binigyan pa siya ng pinalamanan na hayop. Ngayon, napansin niyang palagi siyang nagte-text para kumustahin siya at dati pa nga ay tinuturuan pa siya nito sa pag-aaral para sa mga pagsusulit sa kolehiyo, kaya marahil ay labis siyang walang utang na loob kung mananatili siyang tahimik. Ngunit natatakot siya na baka mahulog siyang muli sa ganitong uri ng pagmamalasakit na parang isang kuya sa kanyang maliit na kapatid. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang mga kasama sa kwarto para humingi ng payo, at lahat sila ay nagdududa pagkatapos nilang marinig ang kwento. Baka ang taong gusto ni Sangzi ay ang matalik na kaibigan ng kanyang kapatid, o baka sila ng kanyang kapatid ay magkasama, at si Sangrui ay umatsing din mula sa malayo. Sa huli, nagreply na siya sa mensahe ni Jiaksu at niyaya siyang kumain. Pagkatanggap ng mensahe, agad na tinawagan ni Jiaksu si Sangzi upang kumpirmahin at sumang-ayon na kumain kasama niya mamaya. Pagdating ng gabi, nag-makeup siya ng maganda, ngunit hindi pa rin nag-reply si Jiaksu. Kinabahan siya at tinawagan niya ito upang tingnan kung may overtime siya. Pero sa kasamaang palad, nakahiga si Jiaksu, sumasakit ang tiyan sa opisina, sinabi niyang hindi siya makakasama sa pagkain. Narinig ni Sangzi na parang hindi siya okay, kaya tinanong niya ang lokasyon at dali-dali siyang tumakbo upang tingnan kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ay agad siyang dinala sa emergency room, kung saan nabasag na sana ang kanyang appendix kung naantala pa. Matapos ang matagumpay na operasyon, hinimok ni Jiaksu si Sangzi na bumalik sa kanyang dormitoryo. Sinabi niyang kayanan niya ang sarili niya. Naisip niya na hindi siya dapat manatili at abalahin ang kanyang pamamahinga, ngunit nalungkot din siya na umalis. Nakita ito ni Jiaksu at naisip niyang marahil ay hindi na niya dapat tawagin siyang maliit na bata mula ngayon. Hindi siya masaya na marinig iyon. Nang lumabas si Sangzai, tinawagan niya ang kanyang ina upang ipaalam ang tungkol dito sa kanyang kuya. Pinayuhan siya ng kanyang ina na manatili at alagaan si Jiaksu dahil alam niyang mag-isa lamang si Jiaksu at walang kasama. Sa sandaling iyon, tinawagan din siya ng kanyang kuya para kumustahin kahit na matalik silang magkaibigan. Hindi niya maasikaso si Jiaksu, kaya ipinakiusap niya sa kanyang kapatid na babae na manatili sa tabi ni Jiaksu. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumalik si Sangzai. Maingat siyang pinunasan ang mukha ni Jiaksu at ang lapit nila ay nagpakabog ng kanyang puso. Nang gabi, nag-alala ang kanyang kasama sa silid kung bakit hindi pa siya bumabalik, kaya nagpadala ito sa kanya ng mensahe. Nagsinungaling si Sangzi na naospital ang isa sa kanyang mga kaibigan, kaya kailangan niyang manatili at alagaan ito. Sa oras na iyon, may dumating na voice message mula sa isang kaibigang lalaki. Sinimulan itong pakinggan ni Sangzi at pagkatapos ay pinatay, na nagdulot ng kuryosidad kay Jiaksu. Akala niya ay ang batang lalaki na nakilala niya sa internet noon. Iniwan siya nito sa paliparan at nang dumating si Jiaksu at nagtanong, umiyak siya dahil sinabi nito na masyado pa siyang bata. Ngunit ang totoo ay gusto niya sanang magpaalam kay Jiaksu bago siya umalis upang mag-aral at hindi sinasadyang nakita niya itong kasama ang isang kaibigan niyang babae. Akala niya ay nobya niya ito kaya siya umiyak. Kinabukasan, pumunta si Sangzai sa bahay ni Jiaksu upang kunin ang kanyang mga gamit at narinig niya itong sinabi na kunin ang kanyang computer para sa trabaho. Hindi siya masyadong sumang-ayon dito, ngunit alam niyang kailangan niya ito. Nang marinig niyang kunin ang kanyang panloob na damit, agad na sumimangot si Sangzai. Nahihiya siya, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Bago siya umalis, natuklasan niya ang isang larawan nila noong siya ay nagtapos dahil dumalo siya sa graduation ng kanyang kuya, ngunit hindi niya inaasahang ipiprint niya ito upang tingnan. Mayroon ding larawan ng kanyang ina, napakaganda niya, ngunit narinig niya mula sa kanyang ina na namatay na ito dahil sa sakit. Nagpaalam si Sangzai
Sang-Jae sa kanyang ina at umalis at hindi sinasadyang nabangga niya ang kanyang karibal sa pag-ibig sa labas ng gate nang hindi niya ito alam. Nang bumalik siya sa ospital, may isang matandang lalaki ang inilipat sa parehong silid ni Jae-soo na nagkamali sa pag-aakala na sila ay mag-asawa. Ngunit kahit na ipinaliwanag niya ng paulit-ulit, hindi niya ito naintindihan dahil mahina ang pandinig niya. Sinakyan naman ni Jae-soo ang biro ng matanda at pinuri ang kanyang maganda at mapagmalasakit na asawa. Labis na nagalit si Sang-Jae kaya nagpaalam siya sa dalawa at bumalik sa kanyang dormitoryo. Dumating din ang araw ng paglabas ni Jae-soo sa ospital at binati sila ng matandang lalaki ng masayang pamumuhay bilang mag-asawa. Yumuko si Sang-Jae upang bumati at nagmamadaling umalis. Alam ni Jae-soo na galit siya kaya nangako siyang hindi na niya ito gagawin muli. Pagkatapos, pagdating sa bahay, gusto ni Jae-soo na maglaban ng kanyang maruming damit habang sinamantala naman ni Sang-Jae ang pagkakataon upang isulat ang mga payo ng doktor at idikit ito sa refrigerator. Nang umalis siya, naramdaman ni Jae-soo na gusto niyang alagaan siya at maalagaan tulad ng ginawa niya sa ospital. At dumating na ang mga huling araw ng taon. Ngayong gabi, ang mga kaibigan ni Sang-Jae ay may mga plano para sa mga party at date. Si Sang-Jae lang ang naiwan sa dormitoryo para mag-aral na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang crush. Kahit na may pagnanasa pa rin si Sang-Jae, napaka-generous niya at tiningnan lang niya ito bilang kanyang kuya upang hindi siya masyadong malungkot kung magkakaroon siya ng nobya sa hinaharap. Samantala, kay Jae-soo, ang mga tala sa refrigerator ay nagsisimula ng matanggal kaya kinolekta niya ang mga ito at inilagay sa isang magandang kahon. Ayaw niyang mag-aksaya ng anumang bagay na ibinigay sa kanya ng batang Sang-Jae. Gusto niya sanang mag-text para imbitahan siyang maghapunan, ngunit palagi niyang binubura ito. Sa huli, lumabas siya para mag-fresh air at tinawagan si Sang-Jae para imbitahan siya na kumain. Pagkatapos, masaya siyang naghanda upang maghapunan kasama si Jae-soo para salubungin ang bagong taon. Habang pumipili ng pagkain, nagkataon na lahat ng gusto ni Jae-soo ang kanilang pinili at nang tinawag nila ang waiter, bigla na lang silang ginulo ni Jae-ying. Nakita niya na hindi sumasagot si Jae-soo sa kanyang mga tawag at text at ngayon ay may kadate pa siyang ibang babae, kaya nagalit at nagsimula siyang magsalita ng masama. Binuhusan niya si Jae-soo ng tubig sa mukha, ngunit hindi siya lumaban. Sinabi lang niya na ayaw na niyang makipag-ugnayan sa kanya, kaya niya ito binablock. Hindi inaasahang kinuha ni Sang-Jae ang isang baso ng tubig at ibinuhos ito sa mukha niya at ipinagtanggol si Jae-soo. Hindi niya hinayaang saktan siya ng kahit sino. Ang insidenteng iyon ay nagpilit sa may-ari ng restaurant na paalisin siya. Ngunit wala na ring gana sina Jae-soo at Sang-Jae na kumain. Habang pinupunasan niya ang mukha ni Jae-soo, tinanong niya siya tungkol sa babae. Ngunit hindi ito nagbigay ng malinaw na sagot. Sinabi lang niya na ito ay isang dating pautang ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang mag-alala at sa susunod na magkita sila ay tatawag na siya ng pulis upang hindi na maabala. Pagkatapos, dumating na ang bagong taon na may mga paputok at pagkatapos nilang manood, umuwi na silang dalawa. Pagdating ni Jae-soo sa gate, nakita niya si Jae-ying at agad siyang tumawag sa security upang i-report na may nanggugulo sa kanyang tahanan. Hindi niya pinansin ang babae na patuloy na nagwawala at kumakapit sa kanya na binabanggit ang tungkol sa mga utang ng kanyang mga magulang. Isinara niya ang pinto at pumasok sa loob, tumingin sa larawan ng kanyang ina, ngumiti at humingi ng tawad sa kanya, nangangako na mamumuhay siya ng maayos sa hinaharap upang hindi siya mag-alala. Samantala, papalapit na ang mga mahalagang pagsusulit ni Sang-Jae at napakahusay ng ginawa niya sa kanyang mga pagsusulit. Kaya sa pagdiriwang niya kasama ang kanyang mga kaibigan, patuloy siyang umiinom ng alak. Sa grupo, mayroong isang kaibigang lalaki na si Jae-ming na may gusto kay Sang-Jae. Gustong imbitahin siya ng kaibigang lalaki na si Jae-ming na maglaro pa. Ngunit tumawag si Jae-soo at narinig ang lasing na boses niya. Narinig din niya ang boses ng isang lalaki doon, kaya nag-alala siya at iginiit niyang susunduin siya upang makauwi na siya at makapagpahinga para sa kanyang paglipad pa uwi sa umaga. Kung hindi, nasa likod na niya si Jae-soo. Nag-inarte si Sang-Jae at umamin na may gusto siya sa isang tao, ngunit hindi siya nito gusto. Akala ni Jae-soo ay ang kanyang kaklase o ang lalaking nakilala niya sa internet noon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating na ang kanyang kapatid na si Sang-rui at pagkatapos ay inilabas ang jacket ni Jae-soo upang yakapin. Naalala pa rin niya na kakagaling lang ni Jae-soo sa operasyon, kaya tumanggi siyang pasanin siya nito. Ngunit napakagaling mang-uto ni Jae-soo, kaya sa huli ay umakyat na rin siya sa kanyang likod upang ihatid siya pauwi. Kakakwento lang niya ang tungkol sa isang male fox na mabait sa kanya at sa buong mundo. Pagkatapos ay nakatulog na siya sa likod nito. Itinuring niya na ang di pagsagot nito ay pagpayag dahil naniniwala si Jae-soo sa kanyang sarili ngayon. Kaya niyang alagaan ito pero hindi pa rin niya masabi ng direkta ang isang salita. Kinabukasan, nalimutan ni Sang-Jae ang oras at nagising ng alas negatibo siyam at nagising lang nang gisingin siya ng kanyang kasama sa kwarto. Huli na siya sa oras ng flight pero tinatanong pa rin siya ng kanyang mga kaibigan kung sino ang naghatid sa kanya kagabi at lasing pa siyang sumuka sa damit ng tao. Habang nahihiya siya, tumawag si Jae-soo at kalmado siyang sinabihan, "Susunduin kita." Ang kanyang mga kaibigan ay nagsigawan sa paghanga habang siya naman ay nahihiya at nagmamadaling bumangon sa kama para maghanda. Maya-maya, dumating si Jae-soo para sunduin siya at agad siyang tinanong tungkol sa nangyari kagabi. Ngunit yumuko lang si Sang-Jae para humingi ng tawad dahil nasukahan niya ang damit nito dahil walang siyang matandaan. Habang nasa daan, muli siyang nagtanong, "Sino ang lalaking sumigaw kagabi? Siya ba yung lalaking fox na binanggit mo?" Mabilis na itinanggi ni Sang-Jae at sinimangutan pa siya na huwag magtanong. Maya-maya, pinakain siya ni Jae-soo ng strawberry dahil nagmamaneho siya
at hindi malinis ang kamay niya. Nag-aatubili siyang sumunod, ngunit sa halip na kainin ang strawberry, kinagat niya ang kamay nito na ikinagulat niya at agad niyang pinunasan ang kamay niya sa damit ni Jae-soo. Nagalit ito at sinabihan siyang siya ang unang gumawa ng masama. Pagkatapos nilang bumaba sa airport, sinundo siya ng kuya niyang si Sang-yan. At hindi rin niya nakalimutang asarin ang bilbil ng pisngi ng kanyang kapatid. Ganoon pa man, pagdating sa bahay, sinabi pa rin ng nanay nila na hindi kumakain si Sang-si at payat. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang kwarto at hinanap agad ang pulang fox na regalo ni Jae-soo at mumiti na parang isang baliw na palaging sinasabi ng isang tao. Habang yakap-yakap ni Sang-si ang pulang fox na manika, dumating ang mensahe ni Jae-soo. Sinabi niya na sa tingin niya, may dinedate ang kanyang kuya na si Sang-yan at napakabata ng girlfriend nito. Walang emosyon na nag-reply si Jae-soo, basta't nakapagtapos ng high school at nakapasok sa kolehiyo. Tama na yon. Pagkatapos niyang basahin, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang puso at naisip niya, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sa kabilang banda, tiningnan din ni Jae-soo ang mensahe at napaisip, baka may gusto siyang sabihin. Nagte-text silang dalawa, bawat isa ay nasa isang sulok at nag-iisip, walang gustong magsalita ng diretsyo. Sa araw ng pagtitipon ng mga matalik na kaibigan ni Sang-yan, isinama niya si Sang-sai, ngunit nagulat siya nang makita rin doon si Jae-soo. Kailan pa siya dumating nang hindi nag-abiso at humingi pa siya ng angpao, bagong taon na regalo kay Sang-yan. Pumayag pa si Jae-soo na tawagin siyang kuya para makuha ang angpao. Pagkatapos, pumunta si Sang-sai sa banyo at sinamantala ni Jae-soo ang pagkakataon na umupo malapit kay Sang-si para magtanong. Sa pag-uwi, lasing na lasing si Sang-yan pero gusto pa ring mag-party sa iba pang lugar, kaya iniwan niya ang kanyang kapatid na mag-isa at muling si Jae-soo ang naghatid sa kanya. Magkatabi silang nakaupo sa bus at paulit-ulit na sinabi ni Sang-si na dapat nang mag-date ang kanyang pangalawang kuya. Yung kuya number 1 niyang si Sang-yan ay may girlfriend na. Tinanong agad ni Jae-soo kung ilang taon na ang kapatid niya. Sinabi ni Sang-si na magnegatibo 19 na siya, kaya 25 pa lang din siya. Bakit siya magmamadali na magpakasal? Ang ibig niyang sabihin ay, maghintay ka hanggang sa lumaki na ako, pero hindi siya nangahas na sabihin. Pagkatapos ay binigyan niya si Sang-sai ng regalo para sa bagong taon. Bukas ay maaga siyang lilipad. Ihahatid niya muna siya at pagkatapos ay magpapahinga na siya. Pag-uwi ni Sang-si at tiningnan niya ang regalo, ito pala ay isang bracelet na may mukha ng isang fox. Nang nag-google siya, nalaman niya na ang pagbibigay ng lalaki sa babae ay pag-ibig. Ngunit nang mabasa niya na ang pagbibigay ng matanda sa bata ay pag-asa na lumaki sila ng malusog, nalungkot siya. Pagkatapos ng holiday break, lumipad muli si Sang-si papunta sa kanyang school at sa pagkakataong ito, si Jae-soo muli ang sumundo sa kanya. Hindi sinasadya, nakilala nila ang dating kaibigan ni Jae-soo. Ang dating kaibigan ay nagtanong at binanggit na sinabi ni Jae-ying na sila ni Jae-soo ay malapit nang magpakasal, kaya natigilan si Jae-soo. Ayaw na niyang magpaliwanag pa, kaya tinanggilan niya ito at hinila si Sang-si paalis. Habang nasa kotse, nagtatanong si Sang-sai tungkol sa masungit na babaeng si Jae-ying na nakilala nila sa isang restaurant noon, ngunit tinanggilang ni Jae-soo ang anumang relasyon sa kanya. Sinabi pa niya na single siya at tutuparin niya ang kanyang pangako na kung magkakaroon siya ng girlfriend, si Sang-si ang unang aabisuhan niya. Samantala, tinanong din ni Sang-si ang tungkol sa babaeng kasama niya sa airport noon. Sinabi niya na ito ay ang kanyang boss at may anak na itong nasa elementarya. Pagkatapos noon, tumawa si Sang-si na parang nanalo sa loto. Hindi niya pala siya naunawaan sa loob ng maraming taon dahil hindi siya nangahas na magtanong. Pagkatapos, sa dormitoryo ng kababaihan, nakita ni Sang-si ang kanyang kasama sa kwarto, kaya sumama siya sa kanya pabalik. Nang gabing iyon, nagdaos ng party ang kumpanya ni Jae-soo at kahit na tumanggi na siya, nagtanong ang kanyang boss at naisip niya ang tanong ni Sang-si noon. Humingi siya ng tulong sa kanyang boss na ipaliwanag ang ilang bagay sa taong dadalhin niya sa party na ito, na siyang batang babae na nakilala nila sa airport ilang taon na ang nakakaraan noong may sakit siya. Agad na naunawaan ng kanyang boss na sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kanyang paboritong empleyado. Pagkatapos, sinundo ni Jae-soo si Sang-si at naglakad-lakad sila sa beach at sinamantala niya ang pagkakataong magtanong tungkol sa male fox sa kwento ni Sang-sai. Nalaman niya na siguro siya ang tinutukoy ni Sang-sai. Pagkatapos, dinala niya rin si Sang-sai sa party at habang nasa banyo siya, lumapit ang boss ni Jae-soo na si Siha para makipag-usap. Ipinaliwanag niya kung bakit siya sumama noon para sunduin si Sang-sai, na isang pagkalito lamang at umaasa siya na hindi ito makaapekto sa damdamin nila. Sa wakas, naalis na ang bigat sa puso ni Sang-sai. Pagkatapos ng party, habang papauwi na sila, uminom pa si Sang-sai ng isang baso ng devil tea na ikinagulat ni Jae-soo. Pero sinabi ni Sang-sai na hindi iyon oolong tea, kaya tinikman niya at nalaman niyang milk tea pala iyon. Naalala pa niya noong binilhan niya si Sang-sai ng gatas, masaya pa rin itong tinanggap at dinala pa uwi. Akala ng nanay niya ay nababaliw na siya dahil umiinom siya ng gatas kahit allergic siya. Hindi niya alam na sinabi ni Sang-si na hindi siya iinom kundi gusto lang niya ang bote. Kaya simula noon, sa bawat hiling, gumagawa siya ng bituin at inilalagay sa loob ng bote. Bumalik sa kasalukuyan dahil aksidenteng nakainom lang siya ng kaunti. Banayad lang ang allergy niya at gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng i-drip at gamot. Kahit na alam ni Jae-soo na allergic si Sang-sai sa gatas at hindi siya ang bumili ng tsaa, sinisisi pa rin niya ang sarili niya nang makita niya itong ganoon. Pagdating ni Sang-sai sa dormitoryo, nag-alala ang kanyang matalik na kaibigan na si Vivi at tinanong siya at nang malaman niyang maayos ang relasyon ni Sang-sai, natuwa siya para sa kanyang kaibigan.
Bukod pa rito, naniniwala si Vivi na kung susundin ni Jiexu si Sangzai, dapat niyang pahirapan ito ng kaunti, dahan-dahan lang, dahil kung madali siyang pumayag, iisipin ng mga lalaki na madali lang ang mga babae. Ngunit nagulat si Vivi sa sinabi ni Sangzai na kung hindi siya susundin ni Jiexu, siya na ang susunod sa kanya. Pagkatapos noon, nag-text si Jiexu, pinapaalalahanan si Sangzi na uminom ng gamot at matulog ng maaga, at naisip niya na baka siya ang tinutukoy ni Sangzai sa mga sinabi niya noon tungkol sa taong gusto niya. Kaya giagad siyang tumawag sa kaibigan niyang love expert na kahit nasa banyo ay masigasig na tumutulong sa kanya at pinapayuhan si Jiexu na umamin na agad. Kaya nagdesisyon si Jiexu na may gagawin siya sa nalalapit na kaarawan ni Sangzai. Sa araw na iyon, maaga siyang pumunta sa dormitoryo ni Sangzi para ayaing lumabas, ngunit nasaksihan niya ang isang lalaking nagbibigay ng regalo kay Sangzi kaya medyo nagsiselos siya. Sinadya niyang tanungin kung yun ba ang male fox na binabanggit niya at nang tumanggi si Sangzai, lumapit siya at tinanong kung sa tingin niya ay kamukha niya ang male fox. Nagulat siya at umiwas, sinabing hindi at sinabi pa na hindi na niya gusto ang taong iyon dahil ayaw niya sa mga taong pinalilibutan ng maraming babae at hindi malinaw ang kanilang damdamin. Tumayo si Jiexu at sinisi si Sangzai sa pagpaparatang sa kanya. Nang gabing iyon, nagdaos ng kaarawan si Jiexu para kay Sangzai at pagkatapos niyang magbigay ng regalo, nagtanong siya kung sinusundan ba siya ng binata kanina. Sinabi ni Sangzai na hindi siya sigurado, ngunit marahil. Nagsimula siyang mainip at tinanong kung anong klase ng tao ang gusto niya. Gusto niyang malaman kung gusto ba talaga siya nito o hindi. Nagtatanong pa si Sangzai kung bakit lagi siyang tinatawag na batang babae kung gusto siya nito at ang pag-aalaga nito ay parang isang kuya sa kapatid. Ngunit ayaw na ni Jiexu na mali ang pagkaunawa niya at opisyal na niyang susundan si Sangzai. Kahit natanggihan siya, susundin pa rin niya siya hanggang sa may kasama na siyang ibang tao. Naluluha si Sangzai sa tuwa, ngunit nang sabihin ni Jiexu na pakakainin niya lang siya ng cake kapag sumagot siya, bigla siyang kinilabutan. Sumagot si Sangzi na ang lahat ay nangangailangan ng oras. Sumagot si Sangzi na ang lahat ay nangangailangan ng oras. Sumagot si Sangzi na ang lahat ay nangangailangan ng oras. Kung gusto siyang sundan ni Jiexu, hayaan lang siyang sundan para malaman niya ang tunay niyang nararamdaman. Pagkatapos, sa kanyang kwarto, agad niyang sinubukan ang bagong kamera na regalo ni Jiexu. Nagulat ang kanyang mga kasama sa kwarto sa flash. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong regalo at hindi siya nag-atubiling sabihin na sinusundan siya ni Jiexu. Nagulat sila nang makita ang selfie ni Jiexu sa loob ng kamera at nag-text pa ito sa kanya para paalalahanan siyang gawin itong wallpaper. Ibinahagi agad ni Sangzai sa kanyang kuya na malapit na siyang magka-boyfriend. Nag-alala si Sangyan kung anong klaseng lalaki ang kinakausap ng kanyang kapatid kaya tinawagan niya ito. Pinapaalalahanan lang niya na mag-focus sa pag-aaral at huwag magpapaloko. Sino man ang makakasintahan niya, mas matanda pa sa kanya. Kinilabutan siya nang tawagin siyang kuya ng mga ito, tulad noong tawagin siya ni Jiexu na kuya. Naalala ni Sangzi at nanginginig pa rin. Kinabukasan, nagpulong ang grupo ng mga kaibigan ni Sangzi para sa isang nalalapit na kompetisyon. Tinanggihan niya ang imbitasyon ni Jiexu, kaya di pumunta na lang ito sa tanghali para sunduin siya at kumain. Ngunit hindi nila inaasahang makikita si Jiang Ying sa basement ng parking lot. Walang hiya itong humingi ng pera kay Jiexu. Nagbingi-bingihan si Jiexu, kaya nagsimulang magalit at magtanong ang babae. Tinanong kung may nobya na ba siya. Sinabi ng babae na inianunsyo na niya sa lahat na magpapakasal na silang dalawa. Nainsulto si Jiexu, sinabi sa babae na kung gusto niya, pakasalan niya na lang ang tatay niya. Pagkatapos ay umalis siyang bigla na may nakaraan na hindi pa rin niya kayang harapin. Pagkatapos, nakipag-date siya kay Sangzai na bata pa at mahilig sa cotton candy. Pero napansin din niyang may iniisip si Jiexu, kaya inabot niya ang cotton candy niya. Umaasa na ang kaunting tamis ay magpapabuti sa pakiramdam ni Jiexu. Gayunpaman, lumapit siya, gusto lang siyang halikan pero umiwas ito, at nagtanong kung pwedeng hawakan ang kamay niya, pero ayaw pa rin. Sinabi niya na ipagpatuloy na lang niya ang panunuyo dahil hindi pa sila nagde-date. Sa gabi pagbalik sa kwarto, nagbuntong hininga si Sangzai sa kanyang mga kaibigan. Marahil ay busy si Jiexu kaya pakiramdam niya ay nagkasala siya na pinapaaksayan niya ang oras nito para lang yayain siyang lumabas. Lahat ay sumang-ayon dahil ganyan talaga kapag nagmamahal sa mas matanda, kailangan niyang magtrabaho para mabuhay. Isa pa, mas namimiss mo siya kapag bihira kayong magkita, hindi tulad ng mga kaedad na nagkikita araw-araw at nakakainis. Naintindihan ni Sangzai, sa gabi bago matulog, nag-message ulit si Jiexu at tinanong ang schedule niya para malaman kung libre siya. Ipinadala ni Sangzi ang schedule ng klase niya, kaya malungkot na tinanggap ni Jiexu na hindi niya makikita ang mahal niya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, bumisita siya sa ospital para sa kanyang ama, na sinaksak ang ama ni Jiang Ying at sinubukang magpakamatay, at ngayon ay nasa koma na sa loob ng maraming taon at may plema sa baga, at kailangan ng operasyon kaagad. Sinabi mismo ng doktor na kailangan ng milagro, kaya nag-isip si Jiexu sandali kung milagro o kaligtasan ang mas kailangan sa oras na ito. Kinabukasan, nag-absent si Jiexu sa trabaho, at pumunta pa sa klase ni Sangzi, at umupo sa tabi nito na ikinagulat niya at inakala niyang may manliligaw siyang pumunta. Nagkunwari siyang natutulog, ayaw makipag-usap sa kanya, kaya nagkunwaring lumapit si Jiexu, at hinawakan ang daliri niya sa pisngi niya na inakala niyang hahalikan siya.
Naluluha si Sangzai, naalala ang payo ng kanyang mga kaibigan, kung paano kanila tratuhin, ganoon din ang gawin mo sa kanila. Kaya sinabi niya sa kanya na lumapit siya para may sasabihin siya, at pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi, kaya natigilan si Jiaksu. Pagkatapos, umiti siya ng mayabang at sinabing sa hinaharap ay aasarin niya siya ng husto para asarin din siya pabalik. Binalaan ni Sangzi na isusumbong niya ito sa kanyang kuya para suntukin niya si Jiaksu. Hindi rin natatakot si Jiaksu, naniniwala siya na magde-date din naman sila sa huli, kaya mas mabuting ipahayag na nila ngayon. Pagkatapos, nagpunta sila sa cafeteria para mag-lunch at inakala ng mga kaklase niya na nobyo niya ito, kaya sobra ang hiya ni Sangzai. Pagsapit ng gabi, nakita niya ang matalik niyang kaibigan na gumagawa ng isisi para sa internship ngayong tag-init. Sa halip na umuwi para magbakasyon, gusto rin ni Sangzai na manatili para magkaroon ng mas maraming oras na makasama si Jiaksu. Ngunit tiyak na hindi papayag ang kanyang mga magulang, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang mahal na kuya. Ngunit napagalitan siya, sinabing baliw siya sa maagang pag-ibig at sinabing kailangan niyang umuwi para sa bakasyon. Kinabukasan, pumunta si Sangzai sa harap ng opisina ni Jiaksu. Naghintay na matapos ang trabaho nito para bigyan siya ng birthday cake. Habang papauwi na si Jiaksu, tumawag si Sangyan para kamustahin at batiin siya ng happy birthday at nagtanong na rin kung kilala ba ng tanga niyang kaibigan ang nobyo ng kapatid niya. Hindi inaasahan, sumagot si Jiaksu ng pabiro at malabo, kaya nagduda si Sangyan, hindi na nakatiis si Sangzai na nakatayo sa tabi at sumigaw. Unti-unting naintindihan ni Sangyan at binalaan niya si Jiaksu at Sangzi pero wala na rin namang silbi. Pagkatapos, nag-celebrate sila ng birthday ng magkasama at hiniling ni Jiaksu na sana sa susunod na taon ay nasa tabi pa rin niya si Sangzai. Sinabi ni Sangzai na kung sakali na magkasama sila at maghiwalay kung hindi sila magkasundo, magiging malapit pa ba sila tulad ng dati bago sila mag-date. Alam ni Jiaksu na mahirap pilitin ang isang tao, pero naniniwala siya sa sarili niya na ang puso niya ay nakatuon na sa isang tao at hindi na magbabago. Gayunpaman, lihim pa rin niyang iniisip, natatakot lang siya na kapag hindi na siya mahal nito, sasamahan na lang niya siya dahil sa responsibilidad na ayaw talaga niyang mangyari. Pag-uwi sa gabi, balak na ni Sangzai na pumayag na makipag-date kay Jiaksu pero nag-isip siyang mabuti, bakit hindi na siya excited tulad ng dati. Malinaw na ito ang bagay na matagal na niyang hinintay. Kinabukasan, lumabas silang magkakaibigan para kumain. Habang umu-order sila ay may nagtanong kung bakit may isang babae na sumusunod sa kanila. Ang tingin niya ay may iniimbestigahan. Lumingon si Sangzi at nakilala na ito ang babaeng nakita niya sa hotpot restaurant na patuloy na sumusunod kay Jiaksu. Sinabi ni Sangzi na pupunta siya sa banyo. Agad na lumapit si Jiang Ying at sinabi ang masasamang bagay tungkol kay Jiaksu. Sinabing nililin lang siya nito na isang bata pang estudyante. Pinagtanggol ni Sangzai si Jiaksu. Kahit sinabi pa nito na ang amang vegetative state ni Jiaksu ay nagdulot ng isang aksidente na ikinamatay ng isang tao. Sinabi rin ni Sangzai na si Jiaksu ang mahal niya at hindi ang ama nito kaya hindi siya natatakot. Nainis si Jiang Ying at nagtangkang makipag-away kay Sangzai pero tumakbo ang mga kaibigan nito at nagsabing tatawag sila ng pulis kaya galit na umalis ang babae. Nawalan na rin ang gana kumain si Sangzai kaya pumunta siya sa tabing ilog at umupo mag-isa. Naaalala ang bawat sandali simula nang magkita silang muli ni Jiaksu sa universidad. Naaalala rin ang paghihirap nito ayon sa sinabi ng kanyang ina. Agad siyang tumakbo at kumatok sa bahay nito habang umiiyak at tinanong niya kung maaari ba siyang mahalin nito habang buhay na agad naman nitong sinagot ng. Niyakap ni Sangzai si Jiaksu at inamin niyang matagal na niya itong gusto at pumayag na makipag-date sa kanya. Agad na hinalikan ni Jiaksu si Sangzai. Inamin niyang dahil sa sobrang tuwa ay nakalimutan niya ang tamang pagkakasunod-sunod at humingi siya ng tawad. Kahit na galit si Sangzai, hindi maitago ni Jiaksu ang kanyang tuwa. Sinabi pa niya na balak niyang pumunta sa dorm nito kinabukasan. Pagtapat ng pag-ibig sa kanya gamit ang mga bulaklak at kandila na hugis puso at kinuha pa niya ang isang mansanas para ipakita sa kanya. Sinabi ni Sangzi na masyadong cheesy iyon at dahil magkasama na sila ngayon, hindi na niya kailangan pang gawin iyon. Ngunit gusto pa rin ni Jiaksu na bigyan si Sangzai ng patas na pagkakataon dahil mayroon ang ibang mga babae. Gusto niyang magkaroon din siya, kaya sinabi niyang babawi na lang siya sa ibang pagkakataon. May isa pa siyang gustong sabihin tungkol sa kanyang pamilya, na kasalukuyan ay mayroon lang siyang sasakyan at walang bahay. Namatay ang kanyang ina at ang kanyang ama ay lasing at nakabangga at ngayon ay nasa vegetative state. Alam ni Sangzi na malungkot siya at medyo nahihiya sa kanyang sitwasyon sa buhay. Ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga sa kanya kumpara sa kanyang pagmamahal. Nais ni Jiaksu na ipagtapat sa kanya ang lahat nang walang tinatago at patuloy siyang magsisikap para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Kaya, natapos ang isang masayang date at inihatid ni Jiaksu si Sangzi pabalik sa dormitoryo. Kinabukasan, dahil walang kuryente sa dormitoryo, hindi makapag-aral si Sangzi kaya nag-aya siyang magkape sa labas si Jiaksu. Ngunit pagdating niya ay nakita niya si Jiaksu na umu-order ng inumin at may isang babae na humihingi ng numero niya. Nagkunwaring galit si Sangzi kay Jiaksu kahit na
alam niyang medyo walang dahilan, ngunit nagsiselos din siya dahil napansin ang nobyo niya. Sinisi niya si Jaeksu na siya ang nag-akit sa babae kaya ganoon ang nangyari at tumayo siya para kumuha ng kape. Hindi inaasahan, mayroon ding isang lalaki na lumapit at humingi ng numero niya. Tumanggi si Sang-ji at sinabing may nobyo na siya at dali-daling bumalik sa upuan ni Jaeksu na may dalang kape. Ngayon ay si Jaeksu naman ang nang-aasar at humingi ng tawad si Sang-jae sa mga sinabi niya kanina at pinatawad naman siya nito. Pero ngayong alam niyang walang kuryente sa dormitoryo niya at hindi siya makapag-aral, inaya niya itong umuwi sa bahay niya, tutulungan niya itong mag-aral at nangakong wala siyang gagawing masama. Tiningnan siya ni Sang-jae nang may pagdududa, ngunit nag-isip-isip pa rin siya. Sa huli ay umuwi na si Sang-jae sa bahay ni Jaeksu para mag-aral, ngunit gusto rin ni Jaeksu na mas makasama siya. Matagal siyang tinitigan at pinapaalis siya nito para makapag-focus siya sa pag-aaral. Ngunit pagkatapos lang ng ilang sandali, nanlalabo na ang kanyang mga mata. Natatakot din si Sang-ji na isipin ni Jaeksu na sinadya niyang paalisin ito para hindi siya mag-aral. Ngunit hindi niya mapigilan ang antok kaya humiga siya sa kama at nakatulog. Nang bumalik si Jaeksu, nagising siya at nahulog siya sa sahig. Nag-alala si Jaeksu dahil hindi siya sumasagot sa tawag, kaya binuksan niya ang pinto at nakita siyang nakahiga sa sahig. Nagpaliwanag siya na gusto niyang baguhin ang muod, kaya pumayag siya at itinulak niya siya sa kama na tuluyang nagpagising kay Sang-jae. Inamin niya na talagang kinakabahan siya kapag nasa tabi niya, gusto niya ring makasama siya, pero ayaw niya ang ginagawa niya. Naintindihan ni Jaeksu na sa edad niya, sa unang pagkakataon na nakikipag-ugnayan siya sa ibang kasarian, hindi na siya dapat maging masyadong agresibo. Sinabi niya sa kanya na mag-aral na lang siya ng mabuti para bukas. Pagdating ng gabi, inihatid niya ito pa uwi. Sinabi niyang kukuha lang siya ng isang pakete ng candy niya at ang natira ay para sa kanya na. Ginrab si Jaeksu ang pagkakataon na hawakan ang kamay niya at marahan siyang hinalikan sa noo. Ayaw na niyang magalit ito sa kanya dahil sa paghalik niya sa labi nito. Pagkatapos ng maraming araw, nagsumite si Sang-jae ng tsihi sa isang maliit na kumpanya para sa internship. Pagkatapos ay tinawagan siya ng kanyang kuya para kamustahin siya. Sinabi niya na masyado siyang naging abala sa pag-ibig kaya nakalimutan niya ang kanyang kapatid at tinanong niya kung kailan siya uwi. Sinabi ni Sang-jae na mananatili siya para sa summer internship at pumayag na rin ang kanyang mga magulang. Nagalit si Sang-yan, natatakot na baka nagiging bulag na naman siya sa pag-ibig tulad noong rebeldeng panahon niya at hindi niya alam kung sino ang nobyo niya ngayon, natatakot na baka maloko siya. Ngunit hindi na nagpaliwanag si Sang-jae, kaya lalong nagalit ang kanyang kuya at pinutol ang tawag. Nag-text agad siya at nilinaw na si Jaeksu ang nobyo niya, ngunit na-block na ang mensahe niya. Pagkatapos, nag-aya siya na makipagkita kay Jaeksu at pagka-text niya ay naramdaman na niyang tinapik siya nito sa balikat. Ayon sa instinct, humarap siya at nahalikan niya ito. Alam niyang sinasadya niya siyang asarin, ngunit hindi siya magawang magalit. Sinabi ni Sang-ji kay Jaeksu ang pinag-usapan nila ng kanyang kuya at tinanong niya kung kailan niya balak na gawing opisyal ang relasyon nila. Si Jaeksu ay nagsabi na akala niya ay uwi na siya para sa bakasyon at plano niyang ihatid siya at kausapin si Sang-yan. Ngunit ngayon ay kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang kanyang internship bago siya umuwi at harapin ang pagsuntok ni Sang-yan. Akala ni Sang-ji ay hindi masyadong magagalit ang kanyang kuya dahil malapit sila ni Jaeksu. Ngunit sinabi ni Jaeko na mahal niya ang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan at kahit anong parusa ang matanggap niya, handa siyang tanggapin ang palo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang dorm. Ang tanging kaibigan niya na natira para sa summer internship ay lilipat na rin para manirahan kasama ang kanyang kasintahan. Kaya si Sang-jae na lang ang natira sa dorm. Agad siyang nagtanong sa kanyang kaibigan na may limitadong karanasan kung bakit bago at pagkatapos niyang sagutin ang kanyang pag-ibig. Pagkatapos ng isang halik, walang nagbago sa pagitan nila at sa halip ay nakaramdam pa si Sang-jae ng takot at kaba. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na kung seryoso na silang mag-ibigan at magpapakasal at magkasama habang buhay, hindi na dapat siya matakot kundi dapat niyang tamasahin ang matamis na oras na ito ng pag-ibig. Narelax si Sang-jae at inanyayahan niya si Jaeksu na maglaro ng escape room ngayong gabi. Habang naglalaro, inihayag pa niya na siya ang unang hahalik sa kanya ngayong araw para makapaghanda siya. Gusto ni Jaeko na gawin ito agad, kaya tinuro ni Sang-ji ang kamera na nakatutok sa kanila at bukod pa rito, gusto niya munang matapos ang larong ito ng escape room bago niya ipagpatuloy ang pag-uusap. Sino ang mag-aakala na ang malaking motibasyon na ito ang nagtulak kay Jaeko na malutas ang sunod-sunod na escape rooms? Ang sobrang dali ng panalo ay nagdulot ng pagkawala ng saya ni Sang-jae nang ihatid siya ni Jaeko sa dorm. Tinanong niya si Sang-jae kung may nakalimutan ba siya, ngunit nakalimutan niya ito at pumasok sa loob, kaya medyo nalungkot at nabigo si Jaeksu. Nang lumingon na si Jaeksu, tumakbo si Sang-ji at bigla siyang hinalikan sa labi. Masayang-masaya si Jaeko at gusto niya itong ulitin pa. Sinabi niya na gustong-gusto niya ang pakiramdam na iyon. Pagkatapos, sa unang araw ng internship ni Sang-jae, mas pinagalitan siya ng kanyang boss kaysa sa mga magulang niya noong bata pa siya. Pinaghihinalaan ni Sang-ji na sinasadya siya ni Ate Yu dahil kahit ang kanyang mga kasamahan ay nagsabi na maganda ang gawa niya, ngunit pinapabago pa rin ito. Pagsapit ng tanghalian, sinundo siya ni Jaeksu at nagreklamo si Sang-jae na naghihinala na ang babaeng iyon ay dating kasintahan ni Jaeksu. Ngunit nang buksan ni Jaeksu ang kanyang telepono, nalaman niya na matagal na siyang hinaharangan ni Sang-jae sa pagtingin sa kanyang mga balita, ngunit hindi na iyon mahalaga dahil kasintahan na niya
ito ngayon. Kinagabihan, pumunta si Jiang Ying at kumatok sa pintuan ni Jackson. Galit na galit si Jiang Ying dahil sa ama ni Jackson, kaya namatay ang kanyang ama at gusto niyang magbayad si Jackson para sa mga kasalanan na ginawa ng kanyang ama. Ngunit ayaw ni Jackson na makipagtalo. Alam niyang pinakakinatatakutan ng mga tao ang mga baliw at walang takot na tao. Sinabi niya na tatawag siya ng pulis at isinara ang pinto habang sumisigaw si Jiang Ying. Samantala, patuloy na pinapahirapan si Sangsai ni Ate Yu. Sa tuwing inuutusan siyang magbuhos ng tubig para sa tsaa, sumusunod siya at pinapabilis din niya ang pag-edit ng mga ulat at pagpapasa ng mga draft. Hindi inaasahan, habang nasa banyo, narinig ni Sangzi na nakikipag-usap ang babaeng iyon sa kanyang kaibigan at bigla siyang nakaramdam ng pagdududa at nalaman niya na ang babaeng iyon ay kaibigan ni Jiang Ying. Na naroon din sa hot pot restaurant noong araw na iyon. Nagpasya si Sangzai na hindi na siya magpapaapi sa kanila. Sa oras ng tanghalian, natutulog siya nang bigla siyang ginising para kunin ang mga dokumento. Agad na sumagot si Sangzai na huwag siyang istorbohin sa kanyang break. Hindi ka naman nagbabayad para sa overtime at masaya ka naman sa pambubuli ng ibang tao. Maraming internship na nagbibigay ng karanasan at nandito ako para matuto, hindi para maging katulong. Pagkatapos ay sinabi ng babaeng iyon na inagaw ni Sangzi ang kasintahan ng ibang tao. Sinabi ni Sangzai sa isang seryosong tono na bago niya siya mahalin, hindi pa siya nakahawak sa kamay ng ibang babae. Sinabihan niya ang babaeng iyon na papuntahin si Jiang Ying sa psychiatrist dahil ang babaeng iyon ay hindi naiiba sa isang baliw. At sino man ang maniwala sa isang baliw ay ganoon din pagkatapos ay galit na umalis si Sangzai nang tawagin siya ni Jiang Ying. Patuloy siyang nagtatanim ng masasamang salita tungkol kay Jaco sa isipan ni Sangzai sa pagsisikap na paghiwalayin silang dalawa. Palagi siyang nagpapanggap na biktima, ngunit iginiit ni Sangzai na maging si Jaco ay biktima rin sa insidenteng ito. Pagkatapos ay malungkot na pumunta si Sangzai sa damuhan para hintayin si Jaco. Nang dumating siya, hindi siya nagsumbong, ibinigay lang niya sa kanya ang kanyang bank card. May malaking savings sa loob at sinabi niya na magiging mabuti siya sa kanya habang buhay na para lang sa kanya kaya hindi na niya kailangang maghanap ng iba pa. Umiti si Jackson, tinanggap niya ito at ibinigay niya ang kanyang pitaka kay Sangzai. Sinabi niya na mula ngayon, si Sangzi na ang magiging tagapag-alaga niya at hindi na niya kailangang mag-alala pa at ang kanyang pera ay pera na rin ni Sangzai. Kumuha siya ng pera para bilhin ang kanyang paboritong damit para mas gumanda pa siya. Sa wakas, umiti rin si Sangzai at sinabi niya na itatabi niya ang pera para sa kanya at tutulungan siyang mag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Iyon pala ang tunay na pag-ibig. Ngunit kinagabihan, ang pinakakinatatakutan ni Sangzi ay nangyari. Si Sangyan ay pumunta sa dorm at naghintay para mahuli si Sangzi at Jackson na magkahawak kamay na umuwi. Ngayon, naintindihan na ni Sangyan ang problema at galit siyang naglakad patungo sa bahay ni Jackson. Habang si Jackson ay sumunod sa likuran niya na nagpapaliwanag. Biglang humarap si Sangyan at malakas na sumuntok na para bang magkapatid sila. Akala ni Sangyan ay mabait si Jackson sa kanyang kapatid dahil itinuring niya si Sangzi na parang sariling kapatid. Ngunit bakit ang kapatid ko pa ang niligawan niya? Akala ni Sangyan ay hindi seryoso si Jackson. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-uusap ay kumalma na rin siya. Nagalit lang siya dahil spoiled si Sangzai mula pagkabata at mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Alam ito ni Jackson at balak niyang umuwi para humingi ng tawad kay Sangyan at patunayan na seryoso siya sa relasyon na ito. Ngunit ngayon ay naayos na ang lahat. Kinabukasan, pumunta si Sangzai at nang makita niya ang sugat sa mukha ni Jackson, alam niya na ang kanyang kuya ang gumawa nito, kaya galit siyang pumasok at sinakal si Sangyan. Bakit mo sinuntok ang boyfriend ko? Sinabi rin niya, paano kung pumunta ako sa bahay ng girlfriend mo at gumawa ng gulo at saktan siya, papayag ka ba? Ngunit sinabi ni Sangyan na magkaiba ang dalawang bagay. Pinilit ni Sangzi na aminin ni Sangyan ang kanyang pagkakamali, kaya napilitan si Jackson na magsinungaling na nagkasundo na sila. Hindi inaasahan, biglang kumampi si Sangzai sa kanyang kuya, bakit mo sinaktan ang kuya ko? Sa huli, kinailangan ni Sangyan na magpaalam sa kanyang kapatid para bumalik. Ayaw umalis ni Sangzai at gusto pa niyang dalhin si Sangyan sa weekend para bisitahin ang lungsod, ang kanyang paaralan at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sinabi ni Sangyan na kailangan niyang umuwi kaagad. Nang makita niyang malungkot pa rin ang mukha ng kanyang kapatid, tinanong niya sa malakas na boses, binubuli ka ba ni Jackson? Agad na sinabi ni Sangzai na binubuli siya sa kanyang internship. Nagalit si Sangyan at gusto niya siyang iuwi sa bahay. Hindi ka naman nagkukulang ng pera para hayaan mong magpabugbog ka sa iba. Gusto ni Sangzi na makamit ang katarungan. Ano, hayaan ko na lang akong apihin ng walang kabuluhan. Napilitan si Sangyan na ipaalaga ang kanyang kapatid kay Jackson. Pinayuhan niya si Sangzi na mag-ingat at alagaan ang sarili at nangako siyang bibigyan siya ng malaking halaga ng pera bilang kabayaran. Nagbigay siya ng ilang salita ng katarungan, ngunit espiritual na suporta lang ang maibibigay niya dahil hindi niya ito kayang suportahan tulad ng pagdalo niya sa mga pagpupulong ng magulang noong siya ay nagtatrabaho na. Kinagabihan, lumipad si Sangyan pauwi at nagpadala siya ng 5,000 yuan kay Sangzi para sa kanyang gastusin bilang pagtupad sa kanyang pangako at pinatawad siya ni Sangzai. Ngunit nasira ang air conditioner kaya wala siyang magawa kundi tawagan si Jackson sa hating gabi at pinatuloy siya ni Jackson sa kanyang bahay at inihanda ang lahat ng kailangan niya.
niya. Ngunit gusto niya pa ring asarin ang kanyang kasintahan, kaya hinila niya ito sa kanyang bisig at sinabi na tanggalin ang kanyang damit dahil masikip. Bumalik ka sa iyong kwarto at isara ang pinto. Natural lang na maging maingat. Kinaumagahan, paggising ni Sangzai, nakita niya ang mensahe na iniwan ni Jaksu. Sinabihan siyang kumain ng almusal habang siya ay mailakad. Nang bumalik siya, katatapos lang kumain ni Sangzai at nang tanungin niya, sinabi niya na binisita niya ang puntod ng kanyang ina. Nakaramdam si Sangzai ng lungkot at galit at tinanong niya kung bakit hindi niya siya isinama. Natatakot ako na ang masama kong mood ay makaapekto sa weekend mo. Gusto ko lang na matulog ka pa ng kaunti. Tumayo si Sangzi at nagbalak na umalis. Alam ni Jaksu na galit siya kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Sinabi ni Sangzai, mula ngayon, kapag malungkot ka, malulungkot din ako kasama mo. Iyon ang ibig sabihin ng pagbabahagi. Hindi na siya nag-iisa at napaluha si Jaksu. Matagal na akong uhaw sa pagmamahal. Pagkatapos ng kalahating buwan, bumalik na sa normal ang lahat at maayos ang internship ni Sangzai. Nagpadala si Sangyan ng mensahe at tinanong kung kailan siya uwi at sinabi niyang nami-miss na siya ng lahat. Sinabi ni Sangzi na malapit nang matapos ang kanyang internship at uwi siya pagkatapos. Nang tanungin siya kung binubuli pa ba siya, sa kumpiyansang sinabi ni Sangzi na may kakayahan siyang pigilan ang sinumang mang-api sa kanya. Nag-aalala si Sangyan na magiging kawawa ang kanyang kapatid dahil mas matanda si Jaco sa kanya. Ngunit siniguro niya na walang sinuman ang makakasakit sa kanya kaya dapat siyang maging panatag. Dumating na ang huling araw ng kanyang internship at nagbigay si Sangzai ng mga regalo sa kanyang mga kasamahan para magpasalamat sa kanilang patnubay sa nakalipas na panahon. Maging ang dati ay striktong manager ay naging mabait sa kanya. Tinawag ni Ate Yu si Sangzai sa kanyang opisina para magpasalamat sa maliit na regalo. Gusto niya ring kumpirmahin ang nangyari sa pagitan ni Sangzi at ng kanyang kaibigang si Jiang Ying. Naramdaman din niya na medyo kakaiba si Jiang Ying. Kinumpirma ni Sangzi na ang kanilang relasyon ay lehitimo. Sinabi niya na si Jiang Ying dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama ay sinisisi ang kanyang kasintahan at hindi siya tinatantanan. Sinabi niya na kung patuloy siyang gagambalain at ang kanyang kasintahan, mag-uulat siya sa pulisya para malutas ang problema. Naunawaan ni Ate Yu ang sitwasyon at nakita na nagkamali sila sa pag-unawa kay Sangzai at naging hindi maganda ang kanilang pag-ugali sa kanya at umaasa siya na ang landas ng kanyang kinabukasan ay magiging malawak. Pag-alis ni Sangzai, nag-text si Jaksu para tanungin siya kung tapos na ang kanyang internship. Saan ka pupunta? Sinabi niya na gusto niyang umuwi para bisitahin ang kanyang pamilya dahil nami-miss niya sila. Kung gayon, sasama ako sa iyo, may business trip ako sa Nanyu na siyang bayan ni Sangzai. Pagkatapos, lumipad silang dalawa pabalik sa Nanwu. Ang sumundo sa kanila ay hindi si Sangyan. Masyadong abala siya, kaya ang kaibigan ni na Sangyan at Duan Jaksu ang sumundo sa kanila. Ang eksperto sa pag-ibig ay agad na nakakita at naintindihan ang sitwasyon. Hindi nakapagtataka na kahit sa banyo, kailangan niyang bigyan ng payo si Duan Jaksu. Pagdating sa bahay, si Sangzi ay sinalubong ng kanyang ina at pinagsilbihan ng mga paborito niyang pagkain. Ngunit sa isang tingin pa lang, alam na ng kanyang ina na umiibig na ang anak niya. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang na parehong nagtatanong kaya nahiya siya at sinabing busog na siya bago mabilis na tumakbo sa kanyang kwarto. Kinagabihan, sumama si Sangzai kina Duan Jaksu at Sangyan sa pagtitipon ng kanilang mga kaibigan. Doon, opisyal siyang ipinakilala bilang kasintahan ni Duan Jaksu sa harap ng lahat. Si Sangyan naman ay nandidiri sa tuwing tinatawag siyang kuya ni Duan Jaksu. Dahil sa sobrang saya, uminom din ng kaunting alak si Sangzai. Si Duan Jaksu ay allergy sa alak kaya hindi siya uminom at iniuwi niya si Sangzai ng maaga. Sa kotse, silang dalawa na lang at tiningnan ni Duan Jaksu ang mapulang pisngi ni Sangzai. Ang hitsura niya na medyo nalalasing ay hindi napigilan ni Duan Jaksu. Nais niyang subukan kung gaano kalala ang kanyang allergy sa alak kaya lumapit siya at hinalikan ito. Si Sangzai ay nalunod din sa matamis at malasing na halik. Pagkatapos, inihatid ni Duan Jaksu si Sangzai hanggang sa pintuan ng kanilang bahay. Hindi pa sila nakakapagpaalam nang mahuli sila ng kanyang ina. Pag-uwi, patuloy na nagtatanong ang kanyang ina tungkol sa relasyon nilang dalawa kaya napilitan si Sangzi na aminin ang buong katotohanan. Sinabi ng kanyang ina na kung kapatid lang ang turing niya kay Duan Jaksu. Sang-ayon siya, ngunit kung pipiliin niya ito bilang kasintahan, hindi sila sang-ayon ng kanyang ama dahil naiintindihan niya ang sitwasyon ni Duan Jaksu. Natatakot ang mag-asawa na mahirapan ang kanilang anak na babae, ngunit hindi nakikinig si Sangzai, kaya umupo ang kanyang ina at mahinahong pinayuhan siya. Sinabihan si Sangzi na tawagan si Duan Jaksu para kausapin ang kanyang mga magulang kinabukasan. Kinabukasan, inosenteng sinabi ni Sangzi kay Duan Jaksu na pumunta at tinawag siya ng kanyang ina sa kusina para hindi niya marinig ang usapan. Hindi niya alam na pilit na pinipigilan ng kanyang ama ang kanilang relasyon. Tinukoy niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Duan Jaksu at sinabing hindi sila bagay at hindi raw mabibigyan ni Duan Jaksu si Sangzai ng maganda at masayang kinabukasan. Humingi ng paumanhin si Duan Jaksu at umalis para mag-isip ng mabuti. Tumakbo si Sangzi para ihatid siya, ngunit mahinahon siyang tinanggihan ni Duan Jaksu. Pagkatapos, nagbahagi ang kanyang ama ng kanyang mga alalahanin at pagmamahal sa kanilang anak, ngunit patuloy lang ang pag-iyak ni Sangzai. Hindi inisip ni Sangzai na dahil sa kanya, masasaktan pa si Duan Jaksu. Inakala niya na maiintindihan at magiging maunawain ang kanyang mga magulang. Umaasa siyang mag-iba ang kanilang isip at hindi naman kailangang tanggapin agad si Duan Jaksu. Pero hindi niya maaaring piliin ang sitwasyon nito. Sila ay bata pa at mahaba pa ang kanilang kinabukasan. Kailangan nilang magsikap para maging mas mabuti. Pagkasabi nito, tumakbo si Sangzi pabalik sa kanyang silid habang umiiyak. Pagkatapos, tinawagan niya ulit si Duan Jaksu at sinabing huwag itong mag-isip ng sobra, ngunit masama ang loob ni Duan Jaksu. Lilipad siya pabalik sa ihi kinabukasan
kinabukasan ng umaga at sinabi niyang hindi na siya kailangan nitong ihatid dahil bihira lang siyang umuwi kaya dapat mas matagal siyang manatili sa bahay. Sinabi rin niyang mag-iisip muna siya dahil hindi siya nagmamalasakit sa sinasabi ng iba pero ito ay ang ama ni Sangzai. Ang tanging tao na tumulong kay Duan Jaco nang magkaroon ng problema ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nag-isip si Sangzai. Maaaring ang mga sinabi ng kanyang ama ay magpapalungkot sa kanya. Maliwanag na alam niya ang sitwasyon ng pamilya niya kaya sa unang araw pa lang ng kanilang pagdidate, inamin na niya ang lahat. Akala niya, sa pamamagitan ng buong pusong pagmamahal, mababayaran niya ang lahat ng paghihirap ni Duan Jaco. Ngunit sa huli, dahil sa kanya, nasaktan pa si Duan Jaco. Nagdesisyon si Sangzai, lahat ng mga hindi niya nasabi ay sasabihin niya sa kanya. Binuksan niya ang lalagyan ng wish at kinuha ang pinakamalaking bituin, umaasang tutulungan ng kanyang pangarap na bituin ang dalawa na malampasan ang pagsubok na ito. At kinabukasan, nag-book siya ng flight pabalik sa Ihi. Tinawagan niya si Duan Jaco para sunduin siya sa mismong lugar kung saan niya ito nakita noong naghahanap siya ng online na kasintahan 7 taon na ang nakalipas. Magkatabi silang dalawa at marami silang gustong sabihin, ngunit nahihirapan silang magsimula. Sinimula ni Sangzi ang usapan tungkol sa nakaraan, may isang katotohanan na matagal na niyang tinatago kay Duan Jaco. Noong tumawag si Sangyan para magpasundo sa kanya sa airport dahil naghahanap siya ng online na kasintahan, ang totoo ay wala siyang kilalang online. Narinig niya sa kanyang kuya na may kasintahan si Duan Jaco sa Ihi, kaya mag-isa siyang nag-book ng flight para hanapin siya. Sinasadya niyang sabihin iyon sa kanyang kuya para makita niya si Duan Jaco. Dahil gusto na niya ito noon pa man, natatakot siyang sabihin ito dahil baka isipin ni Duan Jaco na bata pa siya at hindi pa nakakaintindi ng mga bagay-bagay. Tapos, nagkaroon pa siya ng maling akala sa pagitan niya at ng kanyang boss. Ibinigay niya ang wishing star kay Duan Jaco. Iningatan niya ito sa loob ng 7 taon at gusto niya talaga si Duan Jaco. Simula noong hindi pa niya alam kung paano isulat ang kanyang pangalan, natatakot siya na kung hindi niya sasabihin sa pagkakataong ito, baka sumuko na si Duan Jaco at iwan siya. Natatakot siya na iiwasan siya nito, lalo na nang sinabi ni Duan Jaco na kailangan niyang pag-isipan ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit pumiti si Duan Jaco at sinabing iniisip niya ang pagbabalik sa Nanbu para simulan muli ang kanyang karera, para kapag natapos na si Sangzai sa pag-aaral, kaya na niyang alagaan ito ng maayos sa hinaharap. Hindi niya kailanman nais sumuko, mahal na mahal niya talaga ang babaeng ito. Nang gabing iyon, hindi na mabilang ni Duan Jaco kung gaano karami ang nainom niya, wala siyang pakialam kung gaano kalala ang kanyang allergy. Naisip niya ang bawat salita ni Sangzi at naramdaman niyang naging walang pakialam siya sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi siya naging mabuti sa kanya. Sa sandaling iyon, lumapit si Sangzai sa kanya at sinabing huwag na siyang sisihin ang sarili. Sinabi niya ang mga bagay na iyon hindi para sisihin o para magkaroon siya ng guilt, kundi para sabihin ang lahat ng nasa puso niya dahil sa takot na baka mawala ang pagkakataon at pagsisihan niya sa buong buhay niya. Hindi na nakapagsalita si Duan Jaco. Sa unang pagkakataon, umamin siya, mahal kita. Hindi rin napigilan ni Sangzi ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, siya ang unang humalik sa kanya at doon nila ibinigay sa isa't-isa ang kanilang pinakatatag na damdamin. Kinabukasan, magkasama pa rin sila na parang bagong kasal. Si Duan Jaco ay naglalaro sa kanyang kasintahan, kaya namula ang kanyang mukha sa hiya. Sa sandaling iyon, tumawag ang doktor at sinabing hindi maganda ang kalagayan ng kanyang ama at kailangan siyang ilipat sa isang ospital sa lungsod para magpatuloy sa paggamot. Sumama si Sangzi kay Duan Jaco para kausapin ang doktor at pagkatapos ay hiniling ni Duan Jaco na bilhan siya ng inumin para makapag-usap silang dalawa ng pribado. 12 taon na ang nakalipas mula nang maging sanhi ng trahedya ang kanyang ama dahil sa pagkalasing at pagkatapos ay tumakas sa responsibilidad. Kung nakulong siya, tapos na sana ang kanyang sentensya ngayon. Kung hindi dahil sa pagbabayad ng pinsala sa lalaki na nagpabagsak sa kanila at kung hindi dahil sa paggamot sa kanyang ama na nagpahina sa kanyang ina. Pero itinago niya na mayroon siyang cancer hanggang sa araw na dinala ko siya sa ospital at doon lang namin nalaman. Nangutang ako sa kung saan-saan, ngunit tinalikuran ako ng mga kamag-anak at kaibigan. Sa huli, tinulungan ako ng ama ni Sangzi at pinautang ako, ngunit ipinilit ng nanay ko na bayaran ko ang utang at pagkatapos ay pumanaw siya. Kung aalis ka rin, sana sa kabilang buhay ay pakawalan mo na siya dahil labis na siyang naghirap. Siguro sa buong buhay ko, ang tanging kapayapaan na naramdaman ko ay sa piling ni Sangzai. Nagdesisyon na ako, magbibitiw na ako sa trabaho dito para bumalik sa Nanbu, bubuin ko ang aking karera at bibili ako ng bahay. Ihintayin ko na lang si Sangzi na makapagtapos para maari na siyang sumama sa akin. Sa totoo lang, hindi pa niya iniisip ang mga bagay na iyon. Sa tingin niya ay patas, na basta hindi niya kayang gawin, hindi niya kailangang gawin si Duan Jaco. Ngunit sinabi ni Duan Jaco na iyon ay ang pagmamahal niya para sa kanya, na bibili siya ng bahay para sa kanya. Magbabayad siya ng paunang bayad gamit ang kanyang ipon, at pagkatapos ay babayaran niya ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Basta pagkatapos ng kanilang kasal, ibibigay sa kanya ni Sangzi ang kalahati ng gubat. Sobrang naantig si Sangzai nang marinig iyon, at sa pagbalik ni Duan Jaco sa Nanbu, pumunta siya sa bahay para bisitahin si Sangyan at ang mga magulang ni Sangzai. Sinalubong siya ng dalawa ng mainit na parang noong nasa kolehiyo pa sila ni Sangyan. At pagkatapos ay seryoso niyang sinimulan ang usapan tungkol sa pagbubukas ng kanyang sariling studio. Nakahanda na po ako. Nakapili na rin po ako ng ilang bahay, at kapag natapos na ang transaksyon, ipapangalan ko na po kay Sangzai. Pati po sa kabayaran sa pamilya ng biktima, nabayaran ko na po ang lahat. Ang
pang-aabala po sa akin ng kanilang anak ay tinapos ko na rin po ng tuluyan para hindi na maapektuhan si Sangzai. Hinihiling ko po sa inyo na payagan ninyo akong makasama si Sangzai. Nangangako po ako na mamahalin at aalagaan ko siya sa buong buhay ko. Naantig ang mga magulang ni Sangzai. Hindi naman mahalaga sa kanila kung nakapangalan ba sa kanya ang bahay o hindi. Masaya sila para kay Doan Jaku na nabayaran na niya ang lahat ng utang. Ang totoo, sinubukan lang nila ang sinseridad ni Doan Jaku sa pamamagitan ng mga sinabi nila noon para malaman kung seryoso ba talaga siya sa kanilang anak na babae. Nagsalita rin si Sangyan para ipagtanggol si Doan Jaku. Wala nang mas maganda pa kaysa sa pagkakaintindihan ng isa't isa at mas lalo pa silang naging malapit. Mas mabuti pa yan kaysa sa ma-in love si Sangzai sa isang walang kwentang lalaki na kahit mayaman ay tamad at walang ambisyon o kaya say kapag nakuha na siya ay sasaktan lang siya. Hindi ba di mas magiging miserable si Sangzai? Huwag po kayong mag-alala kung may ginawa po si Doan Jaku na mali sa kapatid ko, papahirapan ko po siya. Napatawa ang lahat at masayang kumain ng magkasama. Pagkatapos, tinawagan ni Sangzai si Doan Jaku at ibinalita na nanalo ang kanilang research sa pangatlong pwesto sa lungsod. Kasabay nito, ibinalita rin ni Doan Jaku ang magandang balita para sa kanya. Hindi natutol ang mga magulang niya sa kanilang relasyon. Labis na naantig si Sangzai sa balitang ito, kaya simula ngayon ay wala na silang kailangang itago. Pagkatapos ng ilang araw, pumunta si Doan Jaku para makasalo sa hapunan ang pamilya ni Sangzai. Humiling ang kanyang ina na kunin niya ang mga gamit sa kwarto at hindi sinasadya ay nakita niya ang pulang fox na ibinigay niya kay Sangzi noong mga nakaraang taon. Pati na rin ang boteng gatas na napuno niya ng maraming kahilingan. Nabasa niya roon na ang unang kahilingan ay ang makapasa sa Ihi University. Ang pangalawang kahilingan ay ang kanyang pangalan. Ang pinakadalisay na damdamin ang nagpapaganda sa buhay at nagiging inspirasyon sa bawat isa na sumulong para sa isang masayang kinabukasan.